Geek Vape Aegis Legend B2 kit with Geek Vape Z 2021 sabong tank L200 mga boss, the much anticipated kit, or eto yung mga inaantay dito sa merkado. Version 2 ng Aegis Legend. So ito yung B1, ito yung B2. First of all, gusto ko muna magpasalamat kay Boss Santos Park ng Bay Park Vapor Station para sa opportunity na ma-review natin to. Dahil hindi po lahat ng mga Pinoy reviewers is nagkakaroon ng pagkakataon para ma-review to. And sana nangangarap tayo na halos lahat ng mga Pinoy reviewers na mga veterano man o baguhan makapag-review ng mga samples, calling out sa mga company. Pwede nyo naman sila ipa-filter sa mga marketing manager ninyo kung sino yung mga po pwede mag-review ng mga bagong product natin. So dive down tayo, check out natin yung laman nitong sample packaging, mga accessories, then balik tayo dito sa normal view para dito sa ating Geek Vape Aegis Legend B2. Okay, so welcome to our dive down section para dito sa ating much anticipated Geek Vape Aegis B2 or Legend B2 L200. So gusto ko muna magpasalamat kay Boss Santos Park ng Bay Park Vapor Station para sa napakalaking oportunidad para ipadala sa atin tong sample unit mismo or sample packaging nitong Geek Vape Aegis Legend B2. So proceed tayo dito sa sa packaging niya. So the normal sample packaging lang naman ng Geek Vape. This product is not for sale. Oh yeah. Okay, so sa ibabaw wala, sa gilid wala rin, number 28 wala rin dito, sa likod yan, space gray yung nakuha natin, sample Aegis Legend 2. Actually kit to, so merong mga quick specs dito sa likod. Okay, so unbox na natin siya. Maraming salamat ulit kay Boss Santos Park ng Bay Park Vapor Station para sa pagsisend nito, dahil hindi lahat ng mga Pinoy reviewer dito sa Pilipinas is nakaka-receive ng sample ng Geek Vape. Medyo medyo pihikan yan sila sa pagpapadala ng units pagka sample. So unang bubungan sa inyo is yung love letter ni Geek Vape. Alright, so so ito siya, meron siyang kasamang Geek Vape Z sub-ohm tank, extra spare glass, and the unit itself. So ito yung space gray, parang ayoko nga tanggalin dito sa box eh. Joke lang. Okay, so angat lang natin to, set aside lang muna natin si L200 dyan sa gilid, and itong si Z tank, sub-ohm tank, kanyang spare glass. Check out natin itong laman sa loob. Okay, okay, so meron siyang leaflet case. Ayan. Okay, syempre user manual. Actually hindi nila ginagawa to dati, kagaya nga ng sinabi ko dun sa review ko sa Geek Vape Aegis Nano na sample unit din. Hindi sila usually naglalagay ng user manual pag sa mga sample, pero this time yes, meron na. So ayan, pwede ninyong i-post para if ever na meron akong hindi masabi. Okay, kompleto yan mga boss. Popost nyo lang yung video.
Okay, so susunod dito is different language na. Alright, so ayan, ito yung user manual, and wala na, yun lang mismo yung laman nya, user manual lang. So next is yung kanyang mga accessories. Tulak natin siya para mas madali siyang hatakin. Ayan, and wala na. Okay, so set aside muna natin yan. Okay, so ito yung mga niya, accessories box. First, syempre kung ano yung kung ano yung naka-print dito sa labas, yun ang laman yan. Gamitin nyo na lang, or gamitin na lang natin yung imagination natin. Syempre yun ang picture doon. Okay, so ito yung kanyang type A to USB-C cable. Although medyo maiksi ito, pero kung mapapansin ninyo, iba na yung quality ng kable ni Geekbabe. Not sure kung ganito rin sa retail version. Okay, color orange talaga yung loob ng type A na nya, port nya, kasi tingnan niyo, orange. Geekbabe na Geekbabe, tapos meron ng logo ng Geekbabe dun sa USB. So balik lang natin yan. Next is accessory. Okay, so ang laman nito is yung spare coil ng Geekbabe Z sub-ohm tank. So this one is 0.25 ohms, Cantal A1, 45 to 57 watts. Yan. Actually, silipin natin siya para makita nyo rin siya. Okay, labas natin tong coil na to. Yan. Geekbabe Z series, made in China. Yan. So ito yung specs nung nung coil. Huge Pro to kasi kompleto yung information, like 45 to 57 watts yung recommended wattage nya. Cantal A1 0.25. Ayan, pansinin ninyo, iba-iba yung size nung wigging holes nya kasi oh my god, ayun siya, dual mesh coil. Ayan. Open natin yung flashlight. Ayan, dual mesh coil siya. Galing, parang yung sa Bapex Geyser B1.5. Okay, so balik na natin siya rito. Actually mamaya na. Next is a bunch of spare O-rings para dun sa ating Geekbabe Z sub-ohm tank. Okay, so ito yung tool na gagamitin ninyo pag iaangat ninyo yung yung OCC. And wala na, silica gel, hindi mo kainin yan, baka kung anong mangyari sa inyo. Okay, so check out natin yung yung specs niya mismo sa official website nila. Okay, so check out na natin yung information dito sa kanilang official website. Okay, so ayan, Geekbabe L200 Legend Lips Aegis Legend 2. Ayan. Ito yung color black tsaka brown. So ito yung introduction niya. Smaller and lighter, Geekbabe L200 Lips with pride and honor. Geekbabe Tri-Proof technology upgrades to the second generation. A lock, a new way to protect from accident.
The second generation of Aegis design with new 1.08 inches full screen. Malaki yun, Charging port with flipping cover, easier to fuel your vape. Geek Vape Z Sub-Ohm Tank 2021 tank. Ayan, larger air inflow and better performance. So ito yung mga quick specs nya. IP68 rating, 200 watts power output, accidental press protection. Interesting to eh. Full screen display, smaller and lighter, larger air slots. Okay, so ito yung mga available colors nya para makita nyo rin. So ito yung silver. Actually yung space gray kala ko ngayon na yung silver, pero na-curious tuloy ako kung anong color na itong silver mismo. Ayan, so personal. Next is gray. Ayan, iwan natin. Ayan, yan yung gray, para siyang green and parang gold to, tas gray to. Syempre red, isa to sa mga minamataan kong color. Gwapo niya, no? Next, natin is blue. Ayan, super blue Matic DJ Lesby. And black. Ito, ganda rin na itong color na to. Brown yung leather nya, then glossy itong glossy itong part na to, then matte tong part na to. Sa personal ganyan yan. Next is rainbow. Ganda rin yung rainbow. And syempre ito ang aabangan ko dito, stealth black or full black. Okay, rotate natin yung screen. New tri-roof, new legend. So yan na yung mga introduction nya. 30% lighter, 50% smaller. Thanks to the second generation of Geek Vape tri-roof technology, we are able to pack Legend into a smaller and lighter size. When you hold the new Legend, you will know how compact and comfortable it is in your hand. Wide working temperature range. Ayan, malaki na yung screen nya. And Type-C charging port. And ito naman yung Geek Vape Z Sub-Ohm 2021 tank. Ang haba ng pangalan. Ayan, Geek Vape L200 Legend 2 coming soon. Dito sa Pilipinas ang alam ko 3rd week pa ng mga June or 2nd week. Okay, leak proof top airflow system, enlarged filling hole and airway for larger air inflow, redesigned base for better connection. Geek Vape Z series coil supporting Z 0.15, Z 0.2, 0.25, DC Z 0.4. Okay, so ito yung exploded view nung Geek Vape Z 2021 Sub-Ohm tank. Ang haba ng pangalan talaga. Okay, so yan na yun. So specification, yan, ito yung kanyang dimension. Yan, 29.0 mm yung pero actually medyo overhang na yung part na yan. 29 na yan eh. So 5 watts to 200 watts siya. Maximum output current is 45 amps. Maximum output voltage is 12 volts. Oh my. Power display, battery icon on the screen, charging port, Type-C port, resistance of atomizer 0.1 ohm to 3 ohms. Battery specification 7.4 volts external double battery 18650.
Display screen 1.08 inches. TFT color screen. Yan. Tapos may temperature control to, kaya merong operating temperature dito. Okay. Yan. So ito yung magiging retail packaging yan for sure. Pero sa tingin ko ito lang yung darating dito sa atin. Yan, itong mod lang mismo. Usually kasi dinadala nila yung mod lang mismo ng mga ating supplier dito sa Pilipinas. So yun lang. Proceed na tayo dito sa ito yung Geekvape Z 2021 tank. Para siyang polish silver, pero hindi siya pintura, mismong siya, stainless steel siya. So yung base nito for sure nasa 25mm diameter to. Then paangat dito sa sa gilid nasa around 28mm na to. Kasi itong bubble glass. So ito yung kanyang serial number. Ayan. Sub-Ohm 2 tank Geekvape Z. So ito yung version 2. So standard 810 drip tip siya. Yan. Ganda kabitan ng nerd nito. Actually kunin ko lang yung yung nerd na drip tip para ma-visualize natin. Okay, so check out natin siya with the nerd drip tip. Sana sakto, walang overhang. Ayun no. Saktong sakto siya oh. Hindi siya lalagpas dito sa pinaka concave shape niya diba? So bago na yung logo nila, kung makikita ninyo, hawak-hawak nung kamay yung voltahe o yung parang kidlat. Yan na yung bagong logo ng Zeus. So top to side airflow pa rin siya. And kung makikita ninyo, pa-slant yung niyan, yung air intake niyan. Tingnan ninyo yung cutout ng wicking holes kung gaano kalalaki. Diba? So nandun pa rin yung grippy design niya. And ito yung kanyang 5-pin connection. So bawal to gamitin sa mga full mech or fully mechanical modes na mga hybrid. Pang variable lang to mga boss. Tingnan niyo kasi hindi siya ganun ka-protruding, di ba? So paano to repilan? Quarter turn din to malamang. See? And magre-reveal yung or mare-reveal yung kanyang dalawang kidney shape fill port. Okay? Tatanggal din yan Okay? Medyo luwag na maluwag tong part na to, pero sakto lang naman din. So, yan. Balik lang natin to. Kailangan magsakto siya doon. Yan, tulak natin konti, tsaka natin siya isasara. Paano to palitan? Alalay lang dito sa may glass, yan, tsaka ninyo open. Medyo malabo yun okay. So ayan, magre-reveal na siya. So ito na yung ganito na yung connection niya ngayon. Unlike dati na alam niyo yun, hindi ganoon ka beefy yung connection. Ngayon ito na siya. Buong gold plated itong part na to. Isang malaki na parang kala mo battery ng relo. And kung paano tanggal yung coil. Wait. Natin drip tip niya, kumulong. So check out nyo pala yung drip tip niya, yung stock na drip tip niya. 810 yan, standard 810 na Delrin drip tip. Okay, so paano hugutin yung coil? Actually kahit daliri lang, kahit di na kailangan ng tool. Yan. So ang pre-installed dito is yung single mesh. Okay. So ang ratings nito or specs nito is 70 to 80 watts. Cantal A1 0.2 ohms. Geekvape Z series. Okay.
ito yung bottom part nya, open na open yan, no? Talagang pang ano, direkto lang na style of vape. Paano tanggalin yung glass or palitan yung glass, dahan-dahan nyo lang yan, twist nyo lang, tsaka nyo ilayan pababa, then silipin natin yung loob. So ayan siya, napakapulido ng machining talaga ni Geek Vape kahit kailan. So kabit nyo lang to, sayo-sayo nyo lang ganun kasi may o-ring dito hanggang sa makabit nyo siya sa taas. Yan, para maging straight glass siya. So yan yung itsura nya pagka nakakabit yung straight glass. Actually mas prepare ko yung ano, bubble glass kasi medyo parang ano, lumiliit yung pinaka overall diameter nya. So tanggalin lang natin to ulit. Yan, ikot-ikot nyo lang. Yan, ganyan yung pinakamaganda pagtanggal nyan. So balik natin tong ano, oops, kagaya nyan, dahan-dahan lang. So, pwede mabasag yun, pero maganda naman yung tolerance ng ano, ng o-ring nya. So balik na natin yung coil. May orientation yan mga boss. Ayan o, makikita ninyo may cutout dun sa kaliwa at sa kanan. Tututok nyo rin dito yan sa ngipin dito sa coil. Okay, yan, tulak nyo lang. Oops, umangat yung glass. Ganun lang, napakadali lang ano, ibalik. So kaskas nyo na ulit to. Actually dapat tanggalin muna natin tong o-ring na nakakabit dito, kumapit na rito sa glass, dahil syempre medyo mainit-init pa to pagka nilalagay doon. Balik natin dito sa ano, sa base para mas madali siya ikabit. Okay. Yan, tsaka natin siya i-roscas ngayon. O, diba? Mas madali. Okay, so ito yung Geek Vape C 2021 tank. Kabilaan yung ano, engraving yan, deep engraving yan halos. Ayan, pag nakita ng mga boss sa personal, diba? Mas pogi siya pagka naka bubble glass, diba? Lalo dito sa drip tip na to. Pero syempre visual din natin siya na nakakabit yung stock na 18 drip tip. Pogi. Okay, so set aside muna natin yan. Doon na tayo sa star of the show. So this is the L200 or Geek Vape Aegis Legend version 2. Yan, mas lighter siya ngayon, tsaka mas maliit sa kamay. And kung mapapansin ninyo, brush stainless steel yung pinaka ano, sa part ng 510 connection, tapos rubber yan, yung parts na yan hanggang dito sa ilalim. Bago na rin pati yung kanilang ano, battery door. Check out natin. Ganda ng tolerance, no? Tigas na rin, diba? So lagyan muna natin siya ng battery dahil since binuksan na rin natin siya. So ang gagamitin ko dito is Molicel P26A na legit. Yan, shoutout kay Boss Romel de la Cruz ng Goshen Vapes para dito sa ating Molicel P26A. Okay, so ito gagamitin natin. Fully charged na to, bago pa natin na i-record to. Full charge na to, bagong bago tong battery na to. Okay, sa loob, check out nyo muna, meron siyang orientation sticker. So isang positive, isang negative. So kitang kita nyo talaga yan. Tapos pati dito sa ano, sa gold plated connection nya. Okay, so positive down, I mean positive down, negative dito. Okay, so ganun lang yan pag isasara. Lift nyo lang to,
Okay, yun na, nakalock na siya. Hindi na yan basta-basta pupunta kung saan, hindi siya mabubuksan. Okay, so ito yung kanyang leather stitching. Iba na ngayon talaga. Yan o. So ito yung kanyang leather panel, which is color gray sa actual. And then same lang ng ng frame with the B1. Although mas pogi lang talaga tong L200 ngayon. So ito yung kanyang fire button. Halos same pa rin nung nung B1. Okay? So ito yung kanyang regulatory button, left, right. Okay? So dito yung Type C Type C charging port niya, or firmware upgrade port, para alam niyo yun, pagka sakaling may lumabas na software to in the near future, di ba, ma-upgrade nyo pa siya. And kung mapapansin niyo, may sticker pa yan yung panel, di ba? Napaka-pogi, no? Napaka-social. Okay, so itong part na to, silver pa rin siya sa actual, pero parang bluish silver siya. Then ito talagang literal na stainless steel yung color niya. Okay, sa kabila, Aegis. So compare muna natin yung size comparison tayo sa, syempre, the Legend B1. 7 million units lang naman ang nasold nito buong mundo. Yan. So itong nasa akin ngayon is We Are Pro Vape Edition by Dencat. Okay, may serial din siya. So size comparison natin sila, tingnan ninyo. Okay, syempre mas matangkad pa rin yung B1. Tapos tingnan ninyo kung gaano kalayo yung diferensya ng lapad, diba? Mas malapad na to, mas matangkad pa. Pero syempre kung papansinin ninyo, ito more on rugged talaga to, itong B1, while this one is more classy or sophistication yung yung linya na ito. Ayan. Parehas lang yan na naka leather panel. And sa battery compartment, yan, upgraded na rin sila, mas mahaba na yung latch ngayon compare dito. So natin focus. Okay, dito kung mapapansin niyo, ito may battery vent hole, dito wala. Syempre matic, saan lalabas yun, diba? Kung saan man siya makakasingit, like dito sa charging port, kaya lang mahirap dahil selyado yan. Okay, so yan siya, kasya rito up to 26 millimeters without actually overhang, kasi magbabulge siya dito magbe-base yan. Okay, so loop check natin siya with the Geek Babe Z 2021 tank. Okay, so ayan siya, just the usual Aegis Legend setup yung itsura, pero napakadaming nabago. So kung pansinin ninyo, meron siyang slight overhang kasi nga medyo naka sleep pa itong part na to. Dito flat, angat ng ganun, tapos flat ulit, kaya kala mo tuloy overhang yung ati, pero hindi, sakto lang yan. Napakaliit sa kamay na ito, diba, compare dito. Saka mas malaki itong diameters nito, pero yun nga lang, syempre hindi naman tayo tanga na hindi natin alam na syempre durability sa Legend B1 pa rin tayo, pero more on looks dito sa L200, tsaka IP68 na siya while ito is IP67 rated. Then alam niyo yun, nasa preference na lang talaga ng tao.
So check out natin yung kanyang user interface. Tanggalin muna natin to dahil baka aksidente natin ma-fire, masunog yung coil. Okay. So just the usual lang, 5 clicks to turn it off, to turn it on. Okay, diliman lang natin konti. So 5 clicks mamatay siya. Bago na rin pati yung introduction logo nila. See, so nakaset siya ng 25 watts default from out of the box, 25 watts. Same lang din sila halos, pati yung fire button, diba? Although medyo mas nakaalsa lang dun sa B1, pero sabi nga sa inyo, more on classy looking device to. And actually rin natin siya, tabi rin natin siya sa Wotofo Endura, kasi halos magkasabayan lang itong dalawa na to. Check out natin yung height. Negative. Yan, medyo tawag na ito, medyo mas mapandak ng konti si Endura. Negative kasi alam niyo yun, mas in-expect ko mas maliit to, pero hindi, mas yan. Sa lapad, 'di ba? Mas maliit siya, pero sa tangkad medyo mas malaki siya ng konti dahil nga dito sa part na to. Pero alam niyo 'yun, itong dalawa na to ang mga natin, kumbaga highly anticipated na mga device ngayon, mga bagong labas. So ayan siya. Okay, parehas lang na dual 18650 battery to. Okay, so check out na natin yung kanyang user interface para makita natin mismo yung kamada ng design niya sa kanyang screen. Okay, so check out na natin yung screen. Diliman lang natin ng konti yung cellphone natin. Okay, so kung mapapansin niyo dito yung power, lapitan pa natin. So ito yung kanyang power, battery level indicator, dalawa yan since dual 18650 siya, wattage, and ayun yung lock icon, attach resistance, amperage, attach voltage, and puff counter. Napakasimple lang ng user interface nito. 3 clicks lang natin to. Yan. Scroll nyo lang. Yan. TC, nickel. Okay. Titanium, SS, TCR, curve, bypass mode, which is naka direct voltage sa battery para to sa mga mahilig sa clouds. Then back to power. Okay, so pag nag-scroll kayo dyan, pag nag 3 clicks kayo, then palipat-lipat kayo ng menu, kung mapapansin niyo yan, na-highlight yung mga bawat section. Okay, so sa puff counter, reset nyo lang yung pagkakinig na matagal yan, magre-reset yan. Okay, so brightness adjustment, grabe, tingnan nyo, dilim na, halos din wala na talaga. Okay, hindi ko na maibalik sa sa brightness niya.
sobrang dilim ng screen. Wait. Ayusin muna natin yung brightness. Okay, so na stealth mode ko pala siya. Balik na natin yung brightness niya. Ayan siya. Grabe oh. So sobrang kapal siguro nitong tong glass na to, kaya medyo madilim siya kahit sa, alam niyo yun, kahit sa madilim ng kapaligiran, kumbaga. So yun lang. Fire button plus left button para ma-adjust pababa yung brightness, and fire button plus right button naman para madagdagan yung brightness. And syempre pag kinlik nyo yung tatlo, paborito kong features, which is stealth mode. So tipid kayo sa battery. So pag in-adjust yung wattage from 5 watts to 100 watts, 0.5 yung increments nya. Yan, scroll natin siya. Ayan, di ba nakikita ninyo 0.5 pa. Pero pag for example, yan o, 98.5, 99.0, 99.5, then 100 watts. Kung mapapansin ninyo, 1 watt na lang yung increment nya, or 1 watt na yung increment nya. Okay. So paano i-lock yung device? Nakita nyo tong part na to. Yan. Tignan nyo nakala na siya. Pag binaba ko yan, or pag tinaas ko yan, lock na yung buong device. Ito yung ito yung isa sa mga main features nito. Dedicated button para sa paglalak ng buong device. So baba lang natin yan. Ayan, para magamit na siya. Maganda yung pressure nitong part na to And syempre clicky pa rin yung fire button, kagaya pa rin sa B1. Okay, so and hindi mo talaga siya ma-adjust pagka hindi mo in-unlock. So balik muna natin siya sa 5 watts, although medyo mabagal yung scrolling nya. So ito yung spring loaded 510 sa nasa loob, and some star screws na nagkukubli sa mga sa mga parts nitong mod na to. So ito yung fill port na napakita ko na kanina. Okay, pakaliit lang talagang pogi Abangan ko talaga yung full black na ito. So kabit natin yung ating gusto kong i-gamitin dito is yung Mad Hatter RTA ng Adviken. Okay, kabit lang natin siyang ganyan. Galing gumit na yung AFC. Ito yung sinasabi ko na medyo yun. Ito 24mm pa lang yan tingnan ninyo, diba? Medyo yun, overhang na siya tingnan, pero hindi, kasi nga dito medyo makapal. So dito talaga sila magbe-base. Ang kapal na ito, pakapogi diba? Try muna natin siya. Yan, so magtatanong siya pagka first time mo maglalagay ng ng atomizer. Okay, so new tayo sa plus 42. Try natin sa 50 watts. Harap. Okay, so yan siya. Visualize din natin yung itsura ng ng black pagka nakakabit sa sa Legend 2. Okay, nasa niya yung spacer. Ito pala. Okay, kabit natin dito sa Legend 2.
So ayan na siya. Yun na yung dalawang mga hari. Yan o. Diba? Mas matangkad talaga si Aegis Legend B1. So tingnan ninyo yung diferensya ng lapad. Diba? Pakapogi. So refill natin yung or lagyan natin ng laman yung Z-Tank, diba? Dahil yan talaga ang kit nyan dito. So ipak muna tayo dito. So refillan natin ng juice to. Tanggalin muna natin yung kanyang coil. Okay. Saturate na natin ng juice yan. So ito ang gagamitin ko dyan. Okay. Okay, so lagyan na natin ang juice, yung ating Geek Babe Z 2021 Sabon Tank by Geek Babe. So ang gagamitin ko dito is the one. So vanilla custard donut yung flavor profile nito, 6 mg 100 ml. So ito yung ratio niya. Yung PG niya 75, PG niya is 25. So for sure cloudy juice to. And napakasarap kasi na itong juice na to. Diba? Ang gamit ko na ito nung una is yung vanilla custard milky marshmallow donut. While this one is vanilla custard donut. So, pilan na natin siya. Shoutout kay Babe Joint para dito sa the one. Okay. So drapan muna natin yung palibutan natin ng e-liquid yung mga gilid niya. Diba? Para alam niyo, mas madali natin siyang matutulungan na mabasa yung niya, cotton niya. Okay. So lagay na natin to. Bango. Balik na natin siya. May orientation yan. Doon ulit sa sa cutout. Then ikot-ikot nyo. Then press. Yan. Ayan na. So balik na natin itong connection niya. Yung 510 or yung base part ng itong Geek Babe Z 2021 Sabong Tank. Make sure na maigpit yan, pero huwag yung sobrang higpit dahil baka mabasag naman. Okay. Quarter turn. Tapos lagyan na natin ang juice to. Okay. Medyo matigas pa yung bote dahil halos puno pa to. Kakabukas lang talaga natin nito dahil salyado pa yan. Okay, balik na natin yung kanyang top cover, top cap. Pagka refillan natin siya ng juice, refillan natin yung kanyang AFC. So maya maya lang ready na yan. Okay, set aside muna natin to. Kabit natin siya sa ating L200 or Legend B2. Lagyan muna natin yan. Yung atomizer, syempre magpo-prompt yan. Okay, so ayan, nakita nyo, nagtanong ulit siya, new 0.17. Okay, syempre pinamaganda gawin natin dyan, palitan natin itong nerd tip nya. Oh my, yan siya. Look check muna ulit. Pogi talaga.
Okay, so ayun mga boss, Geek Beep Aegis Legend 2 or L200. Balik na tayo sa normal view, then pag-usapan pa natin tungkol dito kung ano yung mga pros and cons nya, and shoutout tayo sa mga kailangan nating pasalamatan. So last look dito sa sa dive down section nitong Aegis Legend version 2 or L200 by Geek Beep. Mas maliit talaga siya. Okay, let's go. So yung mga boss, Geek Beep Aegis Legend B2, maraming salamat ulit kay Boss Santos Park ng Bay Park Vapor Station para sa pagpapadala nito para ma-review dito sa ating channel. And shoutout din kila Boss Edward, kay Miss Ang Pineda, tsaka kay Miss Donna ng Bay Park Vapor Station Wholesale or main branch sa Angeles sa pag-asikaso para mapaship to sa atin. So pag-usapan natin tong kit na to. First of all, kung sa overall na niya na itsura and performance, syempre yung chip mas upgraded dito compared dito. Actually yung Legend B1 dati, di ba, maraming reklamo noon kasi nga medyo mahina yung yung hinang sa loob, kadalasan na atomizer short or no atomizer. Then nag-evolve bawat production. Biruin nyo ba naman 7 million units ang nasold dito sa Legend B version 1 na to. Ito na may pinakamalaking benta ng Aegis series. Syempre nabago yung na-upgrade yung manufacturing hanggang sa na-perfect nila. And hanggang ngayon mga boss, hanggang ngayon, as in literal hanggang ngayon, alam nyo naman yun, tuloy-tuloy ang restock nito ng mga supplier, ng mga main distries. For example, sila Dencat, sila SYJ, tsaka sila Bay Park Vapor Station, syempre, diba? So ayun, kung overall durability, syempre no brainer, mas durable ang B1. Bakit? Unang-una yung pinaka yung pinaka material nung body niya is palibot niya is talagang majority rubber talaga. While dito sa kabila naman sa B2 is ineliminate nila yung part na to na maging rubber. Bali ang rubber na lang dito is tong nasa ibabaw, tas yung nasa gilid, and yung pinakailalim. Yun na lang ang rubber dito. Kaya doon pumapasok yung advantage niya dito kay B1, which is mas maliit sa kamay. Mas maliit siya talaga. Diba? Mas matangkad to kasi nga dahil doon sa rubber. Yun lang naman ang lamang nitong Legend B1. Kasi sa ilang weeks na gamit ko tong Legend B2, mas stable yung chip niya. Parang siya mas matagal malobat, mas mabilis mag-fire, tsaka mas matingkad yung niya, yung screen niya. Mas matingkad din na way na yung color. Pero pagka nasa labas tayo, medyo hindi natin maaninag tong tong screen na to. Dahil nga sa sobrang kapal siguro nung salamin na ginamit nila dito sa pinaka itong pinaka takip ng screen, medyo alam niyo yun, medyo lumalabo yung kumbaga yung brightness, yung kahit itodo niyo yung brightness, medyo madilim siya. And susunod na na pro nito
syempre IP68. Medyo pag IP68, syempre matic medyo mas matagal yung capability niya na lumubog sa tubig. And ayun lang, unahan ko na kayo mga boss. Kasi syempre matic to, either mabatikos ako or try proof pero hindi tin-stress test. Boss, 2021 na. Kasi meron bang mga reviewers na famous sa ibang bansa like sila Mike Bates, sila DJ LSB, sila Rip Trippers, binato ba to, sinagasaan or nilubog ba nila sa putik tong device nila? Boss, para yun precaution na lang yun, parang kumbaga protection nyo na lang yung para sa mga end users or yung mga na sesenda ng samples gaya namin, diba? IP68, IP67, hindi common na tri-proof sila. Every time na re-reviewin mo, kailangan mo sirain yung unit. Kasi sigurado ako majority na nanonood nito, bigyan ka ng sample unit, isang unit lang, ihahagis-hagis mo ba ihahagis-hagis mo ba yun para alam mo yun, para sirain lang yung device? Parang kumbaga kung kailangan ko gawin yun, kung sabihan ako na kailangan gawin ko yun, hindi ako gagawa, papagawa ko sa iba kasi masakit sa puso yun, diba? Sample unit tapos babaragin mo lang ng ganun. Buti kung dalawa, walang problema. Kahit alam, masuli natin sa harap ninyo, makita nyo lang. Kung baga sinasabi lang na matibay yung mod, diba? Pero dito sa dalawa na to, pag ito bumagsak, mukha pa rin bago to, ito may bingot. Ganun lang kasimple, diba? Pero kasi ang hinahabol natin dito, yung bagong features niya, bagong chip, bagong itsura, bagong dimensions, alam niyo yan. Pero hindi lang sigurado kung may lalabas na kit dito sa Pilipinas o yung may kasamang atomizer. Pero for sure kasi majority nito puro mod lang talaga ang dadalhin nila rito. And susunod na pro nito is yung yung A-lock features niya. Kumbaga pag nilock nyo to, pag pinindot nyo to, binabanyo nyo to, lahat yan nakalock. Fire button tsaka yung regulatory button, hindi nyo mapipindot yan dahil nakalock siya. So alam nyo, kahit di nyo napatayin sa nyo, ang advantage nyo, hindi mabubugbog yung mga buttons ninyo like yung fire key tsaka yung regulatory key ninyo. So angat nyo lang yun na. Siyempre, childproof yan kasi hindi naman nakakalain ng mga musmos na kailangan nilang i-unlock to para lang mapindot-pindot nila, di ba? Then, next pro is Type-C. Type-C na yung nito, yung USB port nito ng version 2. Alam naman natin ngayon na basta Type-C, diba? Mas yan, mas in. Kumbaga kasi modern na. Unlike dito sa B1. Yung B1 kasi micro USB port. Ito, Type-C na. Alam nyo yun. Tapos, mas maliit pa, diba? Mas madali tanggalin yung pinaka-rubber niya. Yan, diba? Kasi may nakauwang na kunyari ito yung edge na to, nakaganon yung rubber, napakadaling tanggalin, while dito medyo maliit, pero subjective ko na lang naman yung mga ganun, diba? Para dun sa kabila, habang dito pro naman kasi medyo malapad na yung kukunan ng daliri ninyo para iangat tong USB port nya. Tapos syempre next pro dito yung design na, diba? Mga new touch kagaya niya, may style ng ganun, diba? Tapos bagong kulay ng ng mga leather nya. Tapos itong part na to, stainless steel yung color nya. Sa actual para siyang brush SS. Yan, sa camera kasi hindi masyado pero doon sa closer look nakita nyo naman, diba? Tsaka yung mga colors na ito, grabe. Yung mga bagong kulay, nakita nyo red. Damn, black to tapos pure red yung part na to, tapos black to, napakadaling partneran nun.
Tapos yung ano, yung syempre, yung aabangan ko dyan yung full black. Kahit yung black na sample, yung brown yung ano, yung leather panel niya. The best yun. Napakaganda nun. Pero kasi parang nagiging mukha nito ngayon yung sample, yung ganitong color which is space gray. I'm not sure kung ano, abangan ko rin yung silver nito kasi kala ko ito na yung silver na ano yung na variant pero hindi, space gray pala to. So let's see kung ano yung ano silver ng ano nito. Ang daming abangan dito sa Legend 2. Alam mo yun, sa itsura, sa laki, di ba? Hindi naman kayo ganun kaklamsy na user, di ba? Hindi kayo mag-aalala na hindi rubber yung pinakabuong katawan niya. Kasi kumbaga ano yan eh, syempre tumatagal, nag-iiba yung ano, yung nag-iiba yung kumbaga yung pananaw ng designer, di ba? Kailangan nilang humabol dun sa mga medyo maliit na dual battery na IP67 or what, tri-proof na ano na device. For example, itong Endura, di ba? Napakaliit lang din yan, di ba? Mas makipot siya, mas malapad lang to, pero mas matangkad ng konti to. Yan, pero tingnan niyo yung itsura. Kaya rin sumabay nito sa Aegis Legend B2. Ako na nagsasabi sa inyo, kung cheap lang underdog lang to, di ba? Although ito, maganda kasi rito talagang literal centered 510. Ito centered 510 din siya, pero kung mapapansin niyo mas lamang pa rin tong kabila. So, alam niyo yun, hindi siya technically centered talaga, unlike dito, di ba? Kung meron naman tayong extra na ano, di ba, suportahan din natin yung ibang brand kasi napakaganda ng performance na ito. Kasi kung ang irereklamo nyo rito is hindi na rubber tong part na to, go for Endura, di ba? Kasi ito ang inaabol natin sa B1 eh, di ba? Yung durability nito na makukuha nyo rito. Ito, buong katawan mismo, literal. Tapos meron siyang leather panel din. So, syempre, hindi yan ang ano, bida rito. So, next pro is stealth mode na meron din naman sa kabila. Buti na lang hindi nila inalis yun kasi napakalaking bagay nun. Kasi lalo pag nasa labas ka, hindi mo naman din mapapakinabangan yung screen, diba? Stealth mode mo na lang. Tipid pa sa battery, diba? And pag-usapan natin yung ano, yung cons niya. Siyempre ang cons na itong Matic, pag nalaglag to, magagasgasan kagad. Kasi nga, hindi na siya rubber yung buong katawan niya, diba? Eh, yun lang nakikita akong cons dito eh, alam niyo yun. Kasi overall puro pros na talaga eh, diba? Mas maliit, mas maganda yung chip. Hindi ko naman sinasabing pangit yung chip ng B1, pero kumbaga dito mas updated na and mas modern na yung ano, yung pagkakakamada nung ano, nung user interface. Then alam niyo yun, kung sakali man may magdala ng kit dito, di ba? Good thing, magkano lang naman siguro pag kit, baka mas mahal lang ng 500 yan, literal ganun lang naman eh. And SRP na ito, mababa lang din naman kung mod lang, mga siguro hindi tataas ng 1.8, mga ganun, or sabihin natin 1.8, halos ka presyo lang din ng Legend B1, alam niyo yun. Pero may kanya-kanya silang advantages. Sa B1 kasi nandun pa rin yung silicone na body niya, while dito dahil nga sa inabol nila na mas lumiit, tinanggal nila, ineliminate nila yung rubber parts na yun. Pero yun pa rin naman, resemblance pa rin talaga ng ano, ng B1 kasi itsura pa lang, di ba? And punta tayo dito sa Geek Babe C-Tank. Nanakit ng sobra ulo ko rito nung una dito sa ano, C-Tank na to. Kasi alam mo yun, kailangan mo siyang tulungan para pumasok yung juice sa wicking nung OCC niya. Parang ang tagal nung ano, nung vacuum. Parang isang long pull ko lang dry heat na agad. Hindi nagtutuloy-tuloy yung paglabas ng mga bubbles. Pero nung tumagal okay na. Ayun lang. Pero alam niyo yun. Siyempre, kailangan ko pa rin i-mention yun dahil nga, 'di ba? Para malaman niyo din na sa una bumibuelo yung bulak. Kumbaga, wag kayo kagad mata-turn off dun sa tank if ever na may magdala ng kit dito. Sa una lang naman yun, ang pinakamagandang gawin nyo ngayon doon, kasi ako nirat-rat ko agad talaga nung ano eh, nung time na, alam nyo yun, na binuksan ko siya at ginamit ko siya. Ngayon, ano nangyari, nadadry heat ako lagi. So, ang dat pala ginawa ko, after niya masaturate,
pabayaan ko muna siya ng mga at least mga 10 minutes para lang alam mo mababad yung bulak para bumilis yung absorption niya ng juice. Pero sa ngayon okay naman na. Bumibilis na yung ano niya, absorption ng juice niya, di ba? So yun lang mga boss, abangan natin to sa Vapor Station branches sa Manila, Mabalacat, Mabakalat, yung sabi ko noon Mabalacat pala, Mabalacat pala yun. Tapos sa Angeles, and syempre sa wholesale para sa mga shop owners. Pwede rin naman sila mag-retail doon, usually ganoon naman na ngayon. May mga supplier din na nagbebenta ng retail, nagbebenta ng RSP, diba? So, pili na lang kayo kung saan yung pinakamalapit sa inyo. Suportahan pa rin natin yung mga local vape shops na malalapit sa atin, diba? Kasi, alam niyo yun, hindi biro ang magtayo ng vape shop, diba? May struggle din ang mga shop owner natin. Kaya, hanggat maaari, suportahan natin yung mga local shop natin na malapit sa atin, diba? Swerte na lang natin, kumbaga konsolasyon na lang natin yung kung nakatira tayo malapit sa supplier, di ba? Pero usually naman parehas lang naman din SRP, lalo pag may sinusunod na SRP. So, yun lang. Gusto ko ulit magpasalamat kay Boss Santos Park para sa pagpapadala nito, di ba? Iba yung feeling na makatanggap ka ng literal na sample packaging para sa Geek Vape products, kasi hindi basta-basta madaling, kumbaga hindi basta-basta ang lumapit sa Geek Vape para mag-review. Hindi rin sila yung kumbaga sa sobrang dami nilang promoter, hindi rin nila kailangan na ipa-promote pa yung product. Kaya kumbaga swerte talaga tayo dahil nakaka-receive tayo ng ganito. Maraming salamat. Thank you Boss Santos sa patuloy ng pagtitiwala para magpa-review. So yun lang mga boss, antayin lang natin yung retail nito. I believe mga pinaka-late na siguro 3rd week ng June lalapag na yung mga retail version nito. Red, black, brown, still black, silver. Abangan natin yan. So yun lang mga boss, maraming salamat ulit sa panonood. Ayan yun na, di ba? Mahaba talaga tayo mag-review. So last puff tayo dito sa Geek Vape C 2021 Sabong Tank, and syempre Geek Vape L200 or Aegis Legend V2. Actually, wait lang. Kapitan natin siya ng kapit natin yung paborito kong rebuildable na tank ngayon, which is Mad Hatter RTA. So new, okay, baba natin siya 50 watts dahil naka 0.4 akong build dito. Tingnan nyo naman mga boss, tingnan nyo kung gaano kagwapo yan. Ito yung black na Mad Hatter RTA SS sa mga famous na mods. Diba? So yun lang mga boss, maraming salamat po ulit. Bullet here, last puff. Peace out.